Lumapit at naglagi sa isang sari-sari store sa Pavia, Iloilo ang lalaking ito bago biglang tumakbo palayo. Sa hiwalay nakuha ng CCTV, kita ang lalaki na tila nagmamadali at pumapara ng tricycle. Ayon sa pulisya, nang snatch siya ng cellphone. Nagpakilala raw siyang delivery rider at niloko ang anak ng may-ari ng tindahan para makuha ang cellphone. Tinutugis na ang suspect. Bistado sa Rizal ang modus ng mga nagnanakaw o magnanakaw na nagpapanggap na mayaman para manloko ng mga online seller ng alahas. 2 suspect sa modus na ito ang napatay ng mga pulis. Yan ang report ni Rafi Tima. Sa kamatayan nagtapos ang buhay ng 2 sa 3 suspect na nambibiktima ng mga online sellers ng alahas sa isang maliit na resort sa Angono, Rizal. Nanlaban daw sa intrapid operation ng 2 suspect. Nung nasense nila na may pulis ang katransaksyon nila, yun nga po sir, bumunot sila ng baril, pinaputokan tayo, wala po tayong magawa kundi mag-retaliate. Buhay ang tumatay ang frontman ng grupo. Tumanggi siya magsalita sa harap ng kamera, pero kwento niya, nakilala niya ang mga nasawing kasamahan habang nasa kulungan. Saan na lang po magsasalto pag naka-inquest. Ikinasa ang entrapment operation matapos magsumbong sa pulis ang isang online seller na una nang biniktima ng grupo Nobyembre noong nakaraang taon. Kwento ni alias Dennis, nabiktima siya matapos umorder online ang suspect at pinapunta sila sa isang resort sa Antipolo. Pero nang makuha ang gold na alahas, bigla na lang daw tumakbo ang mga suspect mula sa resort na sinabi nilang pagmamayari nila. Noong isang araw, may kumontak ulit sa bago nilang online page gamit ang parehong modus. Ang resort daw na to kanya, White House tawag niya. Ganun din sa Antipolo sinabi niya, White House. Sabi ko, sir, ang ganda ng bahay niyo. Oh, White House, sa amin yan. Modus umano ng grupo, kumbinsi ng mga online seller na mayaman sila at may-ari ng resort tulad nito, na kanila lang palang nirentahan. Pagpasok ng biktima, doon na sila igagapos at kukunin ang mga ibinibentang alahas. Pero sa pagkakataong ito, pulis na ang kanilang katransaksyon. Ayon sa CIDG, magkakasunod ang mga ganitong kasong naitala dito sa Rizal. Ang isang biktima natangayan ng 1.5 million pesos na halaga ng alahas. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mismong DOTR na ang nagsabi, kumonte ang mga sibilyang pasaway sa pagdaan sa EDSA busway. Pero mas kapansin-pansin na marami ang nasisitang taga-gobyernong pamandin. May report si Joseph Moro. Bawal po kayong dumaan dito eh. Sinunta kahapon ng mga taga-Special Action and Intelligence Committee for Transport o SAIC ang 2 sasakyang ito na dumaan na nga sa EDSA busway wala pang plaka. At sabi ng driver ng black van sa convoy, Sir, saan ba ito? Senador Pacquiao. Bawal po yan dito, sir. May agad kami. Ha? Naiwan kami sa... Bawal po kayong dumaan dito eh. ang sakay nito kini-question kung bakit sila binivideohan ng SAIC. Sabi ko, tama po yung sir. Pero ang isang van bumalik para magpatiket. Yung pinakita nga niya ang ORCR niya ay totoo nga nakapangalan kay former Senator Manny Pacquiao yung sasakyan na yon. Hinihingi pa namin ang tugon ng dating senador pero ayon sa kanyang head of security, hindi alam ng dating senador ang insidente. Lulan daw ng van ang driver at mga helper ng dating senador. Inaako raw nila ang pagtakas ng van na isang pagkakamali. Pinagalitan daw niya ang driver at pinabalik para magsorry at magpatiket. Hindi rin daw nila kinukonsinti ang pagbaliwala sa batas trapiko. Gitan SAIC ang pagkuha nila ng mga video ng mga nahuhuli at pagsasapubliko ng mga ito hindi labag sa batas. Una, pagbibideo is for the protection of enforcer. Okay. Hindi para pahiyain ang ina-apprehend na violator. Okay. Di ba sa violation ng privacy? Hindi. Sinigundahan sila ng National Privacy Commission. We have to consider that sometimes yung mga ganyang instances, it's a matter of public concern or a matter of public interest. Paalaala ng Department of Transportation, 5 lamang sa pinakamatataas na opisyal ng gobyerno ang pwedeng dumaan sa EDSA busway. Ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Supreme Court Chief Justice. Ayon sa DOTR, dahil sa kanilang operasyon sa EDSA, nabawasan ang mga private vehicle na illegal na dumadaan sa busway pero... So ngayon, ang natira ay mga heads ng mga ahensya, mga matataas na tao na nila ay hindi sila sakop ng mga reglamento ng busway. So, ipipilit pa rin nila dahil nasa kanilang katungkulan. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahuli kamang pagbangga ng motorsiklo sa mag-inang tumatawid sa pedestrian lane.
pati ang pagsalpok ng multicab sa nakahintong truck. Yan ang spot report ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Binabaybay ng multicab na ito ang highway sa Santa Cruz, Davao del Sur nang sumalpok sa likuran ng nakaparadang truck. Umikot at natumbok ng kasunod nitong SUV. Tumilapon ang mga sakay ng multicab, kabilang isang bata. 7 ang sugatan. Sa Cagayan de Oro City, nasawi naman ang isang babaeng senior citizen sa karambola ng sinasakyan niyang pick-up, mixer truck at van. 5 ang sugatan sa insidente. Ayon sa mga pulis, nawala ng kontrol ang mixer truck at inararo ang 2 sasakyan. Hawak na nila ang driver nito. Sa Cebu City, tumatawid ang mag-inang yan sa pedestrian lane ng tamaan na nag-counterflow ng motorsiklo. Hindi naman nasaktan ang mag-ina, pero tinakasan sila ng rider. 2 rider naman ang patay nang magsalpukan sa Bacolod City. Sa investigasyon, pauwi na sana ang isang rider nang mapunta sa linya niya ang isa pang motorsiklo na nawalan daw ng kontrol. Sugatan ang angkas ng isa sa kanila. Walang helmet ang 3 biktima. Nagpang-abot naman ang 2 rider sa gitna ng drag race sa Calasiao, Pangasinan. Batay sa investigasyon, nagkasalubong ang 2 rider na mabilis daw ang takbo. Tumilapon ang 2 rider at dead on arrival na nang isugod sa ospital. Argel Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukas na ang simula ng campaign period sa national candidates sa eleksyon 2025. Ang paalala ng COMELEC sa mga kandidato kaugnay sa kanilang campaign materials sa report ni Sandra Aguinaldo. Markado na ang common poster areas sa Coronadal City para sa simula ng campaign period para sa national candidates ngayong February 11. Ibig sabihin, bawal na mga campaign materials sa labas ng designated area. Mag-i-issue ng notice sa lahat ng kandidato na may illegally posted materials, yung mga pagkalalaki doon sa public properties, na itanggalin yan within a period of 3 days. At pag hindi tinanggal, kakasuhan namin ng election offense. And at the same time, disqualification. Dahil sa March 28 pa ang campaign period ng local candidates, hindi muna babaklasin ang kanilang mga poster. Pwede namang magkabit ng campaign materials sa mga pribadong lugar basta may pahintulot ng may-ari. Alinsunod sa regulasyon ng COMELEC, kailangang biodegradable o environment-friendly ang campaign materials, bagay na suportado ng Eco Waste Coalition. Sana iwasan natin ang pagdami ng basura sa pamamagitan ng paggamit ng mga environmentally sustainable campaign propaganda. Ang PNP, paigtingin ang mga checkpoints sa buong bansa. We don't want to delay longer than necessary po yung mga supporters at mga kandidato po na dadaan po sa ating mga checkpoints, but we also would like to appeal to them na respetuhin po yung mga umiiral po na checkpoints. Tututukan ng mahigit 4 na rang areas of concern para mapigilan ang mga insidente ng election-related violent incidents. Tuloy-tuloy rin ang crackdown sa loose firearms at private armed groups. Naitalaga naman bilang bagong COMELEC commissioners sina Attorney Maria Norina Tagaro Kasingal at Attorney Noli Pipo. Umatras naman si Agri Party List Representative Wilbert Lee sa pagtakbong senador. Hindi po natin naaabot yung lahat ng lugar dahil sa kakulangan po ng oras at makinarya. Sabi ng COMELEC, hindi na matatanggal ang pangalan ni Lisa Balota, kaya ang mga boto sa kanya ituturing na stray votes. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ingat po dahil uso pa rin ng dengue, sakit na galing sa mga lamok na kung hindi maagapan ay maaaring ikamatay. Nagtala ang Iloilo Provincial Health Office na aabot sa 400 dengue cases mula January 1 hanggang February 1. 4 ang nasawi. Isa sa kanila ay sanggol na 11 buwan pa lang. As of January 30, nasa mahigit 10,000 na ang kaso ng dengue sa Pilipinas. 21 naman ang namatay kumpara sa 42 noong 2024. Ang tiptok mula sa Department of Health para iwas dengue, sundin ang 5S. Search and destroy sa mga pinamumugaran at pinangingitlogan ng lamok. Self-protection measures o pagsusuot ng mahaba at paggamit ng mosquito repellent. Seek early consultation kung may sintomas gaya ng lagnat. Support fogging o fumigation lalo sa hotspot areas. At
sustain adequate hydration o ugaliing uminom ng tubig. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.